Alam mo ba kung ano ang salitang Lord? Alam mo ba kung sino ang iyong tinatawag kapag nagsasalita ka, o binibigkas ang salitang Lord? Marami sa mga tao ngayon na tinatawag at sinasambit ito sa tuwing sila ay nagdarasal, o sa tuwing sila ay nasa peligro, na hindi nila alam kung saan ito nanggaling. Saan nagmula ang salitang Lord? Sino ba talaga ang tinutukoy ng salitang Lord? At para malaman natin, samahan ninyo akong talakayin ito. Hindi lingid sa kaalaman natin, na ang salitang Lord ay ginagamit halos lahat sa mundo, lalo na sa mga bansa na ang pangunahing lingwahe ay English, at maging sa atin na mga Pilipino. Ang salitang Lord ay ginagamit sa mga bersyon ng Biblia bilang isang pangalan ng ating dakilang may likha sa lahat. Ngunit tama ba na ito ang gamitin natin na pangalan kapalit ng pagtawag natin sa pangalan ng ating amang may likha? Tama ba na ito ang gamitin natin sa tuwing tayo ay nagdarasal? O humingi ng tulong sa tuwing tayo ay nasa peligro? O kaya ay gamitin ito na salita para pasalamatan natin siya sa lahat ng biyaya na ating natatanggap? Iyan ang dapat nating alamin. Ayon sa Oxford Dictionary of English, ang etymology ng salitang Lord ay galing sa Old English na salitang Leford na nagmula sa Lefward, na nangangahulugang loafward o bread keeper, na sumasalamin sa Germanic tribal custom ng isang chieftain na nagbibigay ng pagkain para sa kanyang mga tagasunod. Nakasaad din dito na ang Lord ay isang appellation para sa lalaki habang ang katumbas naman na appellation nito para sa babae ay lady. Ang salitang Lord ay galing sa ancient Greek na Kyrios, nang ang Old Testament ay isinalin mula sa Hebrew patungo sa Greek, na tinatawag na Septuagint, na naging Romanized na Kurios, na nangangahulugang Lord, Master, Sir, at Mister. Kaya pala sa salitang Bisaya, ang pagtawag nila sa dakilang amang may likha sa tuwing sila ay nagdadasal ay Ginoo, na galing din pala ito sa salitang Tagalog na Ginoo, na ibig sabihin ay Mister. Ang salitang Lord ay ginagamit na nila noon bilang titulo ng pagtawag ng isang tao na may kapangyarihan, otoridad, at kontrol sa kanyang mga nasasakupan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang salitang Lord ay ginagamit na ring pagtawag bilang titulo ng ating dakilang amang may likha. Maging sa mga nakasulat sa Biblia ay ginagamit na rin ito bilang kapalit sa banal na pangalan ng amang may likha. Tama lang ba na ang salitang ito ang ipalit natin sa halip na pagtawag natin sa banal na pangalan ng ating amang may likha? Ayon sa Biblical Dictionary and Concordance of the New American Bible, page 127, na nagsasabing, Lord, is the translation of two Hebrew word, Baal, and Adon. Ibig sabihin, sa Hebrew, ang salitang Lord ay Baal at Adon. Ano ba itong Baal at Adon? Ayon sa New Bible Dictionary, 2nd edition, page 109 na nagsasabi, Baal, the Hebrew noun Baal means master, possessor or husband. In general, Baal is a proper name in the Old Testament, and refers to a specific deity, Hadad, the Western Semitic storm god, the most important deity in the Canaanite pantheon. Ito pa lang si Baal na sa English ay may translation na Lord, ayon sa New Bible Dictionary, ay isang proper name na nagre-refer kay Hadad, na isang deity na kalaban ng ating amang may likha. At ito ay common na mababasa sa Old Testament ng Biblia sa panahon ni Elijah. Kung gayon, kung ang Lord ay translation ng Baal, bakit ang Lord sa mga English Bible ay siya ring pangalan ng dakilang ama na sinasamba at sinasambit halos lahat ng mga tao sa tuwing sila ay nagdadasal at nagpapasalamat? Bakit maging sa panahon natin ngayon ay common nang tinatawag ang salitang Lord bilang pangalan ng amang may likha sa Biblia? Ito ang dapat nating alamin. Ayon naman sa World History Encyclopedia, under pa rin sa pangalang Baal, na nagsasabi, Baal is a Canaanite Phoenician god of fertility and weather, specifically rainstorms.
The name was also used as a title, however, meaning Lord, and was applied to a number of different deities throughout the ancient Near East. At ito ay kinukumpirma din sa The Scriber Bantam English Dictionary na nagsasabi, Baal, Hebrew, Baal, Lord, one of numerous local gods among ancient Phoenicians and Canaanites. Kaya malinaw na ang pangalang Baal ay nangangahulugan talagang Lord, at ito ay hindi maitatanggi. Dadagdagan pa natin. Oxford Dictionary of World Mythology, by Arthur Cotterill, page 21. Baal, literal meaning, Lord. Kung gayon, bakit sa Biblia natin ngayon ay ang salitang Lord na ang pinalit sa pangalan ng ating amang may likha? Sa halip na ang kanyang tunay na banal na pangalan ang dapat na sambahin. Sa panahon ni Elijah sa Old Testament, ay mayroong propesya na nakasaad, at ito ay mababasa sa Jeremiah 23 verse 26 hanggang 27 sa salin ng World English Bible, at ito ay nagsasabi, How long shall this be in the heart of the prophets, who prophesy lies, even the prophets of the deceit of their own heart? Who think to cause my people to forget my name by their dreams, which they tell every man to his neighbor, as their fathers forgot my name for Baal. Ibig sabihin, mula pa noon sa panahon ni Elijah ay nakalimutan na ng mga tao ang dapat sambahin sa halip na ang dakilang may likha ng Israel ang dapat sambahin ay napunta ito kay Baal, na ibig sabihin sa English ay Lord. Maging sa panahon natin ngayon ay nakalimutan na rin natin ang pagsambit natin sa kanyang banal na pangalan at ito ay napalitan na ng Lord, na sa Hebrew ay Baal. At itong Baal na sa English ay Lord, ay magkatulad lang din ito sa salitang Diyos at salitang God. At ito ay natalakay na natin sa mga nakaraang video, panoorin nyo na lang sa nakalagay na link sa ibaba. Paano sila naging magkatulad? Sa nakaraang video natin, patungkol sa salitang God, ay natalakay din natin doon ang pangalang Baal God na mababasa sa Joshua. Kung gayon, kung ang Hebrew na Baal ay Lord sa English, habang ang pangalang God na spelled God sa Hebrew, ay naging God spelled God naman sa English. Ibig sabihin, kung ito ay iyong pagsamasamahin sa English, ay lumilitaw ang pangalang Lord God. Hindi lingid sa kaalaman natin, na sa panahon natin ngayon, ay itong pangalang Lord God na ang ating mababasa sa nakasulat sa mga English Bible. Maging sa panahon natin ngayon ay marami ng mga tao ang sumasambit at nagdarasal kay Lord God. Kung iyong babasahin ang nakasulat sa Salmo 83 verse 18, nakasaad dyan ang patungkol sa kanyang banal na pangalan. Pero kung iyong babasahin ngayon ang iba't ibang version ng Biblia, ay ito na ang iyong mababasa patungkol sa kanyang banal na pangalan ng ating amang may likha. Base sa nakasulat dyan na verse, ay klarong-klaro na ang kanyang banal na pangalan ay nakasaad talaga sa salitang whose name alone, ibig sabihin, nag-iisa lang talaga na kataas-taasan sa buong lupa. Kung gayon, kung ito ay iyong iintindihin ng mabuti, ay hindi naman pangalan ang salitang Lord, pero kung yan ay iyong babasahin, ay naging pangalan na ito. Bakit naging pangalan na ng ating dakilang amang may likha ang salitang Lord? Nasa Hebrew ay Baal. Totoo kaya ang nakapropesya sa Jeremiah, na nakalimutan na ang banal na pangalan ng ating amang may likha para kay Baal? Bakit tayo tatawag at magdadasal sa pangalan, na alam naman natin na hindi ito ang pangalan ng ating amang may likha? Ano ba ang nakasaad sa banal na kasulatan patungkol sa ibang pangalan? Ito ay mababasa sa Exodo 23 verse 13, na nagsasabi, At lahat ng mga bagay na aking sinabi sa inyo, ay inyong ingatan, at huwag ninyong banggitin ang pangalan ng ibang Diyos, o marinig man sa inyong bibig.
Sinasabi diyan na binabalaan tayo ng ating amang may likha na huwag tatawag sa ibang pangalan o marinig man sa iyong bibig, maliban lamang sa kanyang banal na pangalan. Pero base sa natalakay na natin kanina patungkol sa salitang Lord, na sa Hebrew ay Baal, ay hindi ito ang pangalan ng ating amang may likha. Isaiah 52 verse 6. Therefore my people shall know my name. Malinaw ang nakasaad dyan ang salitang name, o pangalan, hindi titulo lamang, hindi ibang pangalan. Kaya kung ikaw ay alagad ng ating dakilang amang may likha, ay dapat alam mo ang kanyang banal na pangalan. Ngayon alam mo na, patuloy mo pa bang gagamitin at iligtas ang salitang Lord? Magpapatuloy ka pa ba sa pagsamba at banggitin ito sa tuwing ikaw ay nagdarasal? Nasa sa iyo ang desisyon. Dagan salamat.